nagsimula ang pelikula sa dalawang pulis, sina Dylan Baker at Frank Shelton. Sa oras na iyon, binigyan sila ng gawain na tingnan ng isang bahay na maaaring ginagamit sa pagpupuslit ng droga at human trafficking. Sinira nila ang front door at pumasok. Di nagtagal, natagpuan ni Frank ang isang babae na nakahiga sa sahig, ngunit hindi siya gumagalaw. Sa ibang bahagi ng bahay, nagpa siya si Dylan na tahimik niyang suriin ang bawat silid. Hawak ang kanyang baril, baka sakaling may mangyari. Ngunit biglang may lalaking nakamaskara ang umatake kay Dylan. Pagkatapos ng pakikibaka, nagawa niyang pigilan ang lalaki. Pagkatapos, narinig niya si Frank na umuungol sa isa pang silid. Nang matagpuan niya si Frank, nakita niya na si Frank ay nasaktan ng husto at puno ng dugo. Mabilis na tumawag si Dylan ng higit pang mga opisyal upang tumulong. Ngunit pagkatapos ay nagising si Dylan na lumalabas na ang lahat ng iyon ay bangungot lamang. Ngayon ay nasa kotse siya kasama ang kanyang asawa na si Brenner na nagmamaneho patungo sa kagubatan ng Alabama para sa camping. Pupunta sila roon para tulungan si Dylan na gumaling mula sa isang tama ng baril na natamo niya sa isang misyon kasama si Frank. Sa daan, nagpa siya silang huminto sa isang restaurant sa gilid ng kalsada upang kumain at magpahinga. Sa restaurant, pumunta si Dylan sa banyo upang linisin ang peklat sa kanyang tiyan habang naghihintay si Brenner sa mesa. Habang naghihintay si Brenner sa restaurant, biglang pumasok ang tatlong maangas na lalaki. Ang isa sa mga bakulaw, na nagngangalang Butcher, ay lumapit kay Brenner at kasama ang kanyang dalawang kaibigan ay sinimulan siyang tuksuhin ng mga bastos na komento. Hindi nagtagal, bumalik si Dylan sa tamang oras at nagalit nang makitang ganoon ang pakikitungo sa kanyang asawa. Naging tensyonado ang mga pangyayari at halos magsimula ang away, ngunit isang matandang babae ang pumasok at sinabihan si Butcher at ang kanyang mga kaibigan na umalis. Nagpakilala ang matandang babae bilang si Mama, ang may-ari ng restaurant. Pagkatapos magpahinga, ipinagpatuloy ni Dylan at Brenner ang kanilang paglalakbay at tuluyang narating ang kagubatan na kanilang pupuntahan. Gumawa sila ng ilang pagkain at nagsaya sa kagandahan ng kalikasan. Habang sila ay nagsasaya, isang babaeng opisyal ang lumapit kay Brenner. Siya ay nagpapatrolya sa kagubatan at pinaalalahanan si Brenner na sundin ang mga patakaran dahil ang mga lokal na tao ay hindi gusto ang mga estranghero na bumibisita sa kanilang nayon. Sa huling bahagi ng hapon, bago lumubog ang araw, nagpa siya sina Brenner at Dylan na maglakad-lakad sa kagubatan na iniwan ang kanilang tent. Habang naglalakad sila ng mas malalim sa kagubatan, biglang umulan. Mabilis silang naghanap ng masisilungan at nakahanap ng malapit na bahay. Sumilong sila sa labas ng bahay, magkayakap habang lumalakas ang pagbuhos ng ulan. Dahil na-curious siya sa bahay, iminungkahi ni Brenner na pumasok sila sa loob. Buti na lang at naka-unlock ang pinto kaya pumasok sila at nagpatuloy sa pag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama. Nang tumigil ang ulan, nagpa siya sina Dylan at Brenner na bumalik sa kanilang tent. Kinuha ni Dylan ang kanyang backpack habang nagpa siya si Brenner na galugarin ang bahay ng higit pa. Habang tinitingnan niya ang mga silid, natuklasan niya ang isang lihim na silid na nakatago sa likod ng aparador. Nagtataka, tinawag niya si Dylan para tingnan kung ano ang nahanap niya ngunit nagpa siya si Dylan na manatili sa sala. Di nagtagal, pumasok si Brenner sa lihim na silid ng mag-isa at laking gulat niya nang makakita ng maraming ilegal na armas at bala. Mabilis niyang tinawagan si Dylan para ipakita sa kanya ang kanyang natuklasan. Napagtantong nasa panganib sila, sinabi ni Dylan kay Brenner na kailangan nilang umalis kaagad sa bahay. Ngunit bago sila makatakas, bigla silang inatake ni Butcher at ng kanyang mga tauhan. Lumalabas na si Butcher ay bahagi ng isang mapanganib na gang na sangkot sa pagbebenta ng droga at pagbebenta ng mga iligal na armas. Di nagtagal, nahuli sina Brenner at Dylan at dinala sa basement. Doon, si Dylan ay pinahirapan ng husto hanggang sa siya ay sumuko, habang si Butcher ay nagtatanong kung sino ang nagpadala sa kanila. Si Brenner, na nakabusangot ang bibig, ay naiiyak at napapasigaw na lamang sa takot habang pinagmamasdan ng asawa na sinasaktan. Sinubukan ni Dylan na ipaliwanag na nagbakasyon lang sila, ngunit pagkatapos ay nakita ng isa sa mga tauhan ni Butcher ang kanilang tent sa malapit at natuklasan ang wallet ni Dylan na inihayag na siya ay isang pulis. Walang pag-aalinlangan, bumalik si Butcher at, sa isang mabilis na hakbang, binaril si Dylan sa ulo. Napasigaw si Brenner sa takot nang makita niyang namatay ang kanyang asawa. Naputol ang pag-iyak niya nang barilin din siya ni Butcher, na iwan itong nakahandusay sa tabi ng katawan ng asawa. Tumahimik ang silid sa ilalim ng basement pagkatapos ng pag-atake. Ang mga bangkay ni Baker at ng kanyang asawa na pinaniniwala ang patay, ay inilabas at itinapon sa isang butas sa gilid ng isang bangin. Hindi malinaw kung gaano katagal sila doon,
ngunit pagkatapos ay may isang himala na nangyari, at si Brenner, na dating isang mahusay na sinanay na sundalo, ay nagsimulang managinip tungkol sa kanyang nakaraan. Half-conscious, nagising si Brenner at nakita ang kanyang asawa na nakahandusay sa tabi niya na hindi mapigilan na umiyak. Ang dapat sana ay isang magandang bakasyon ay nauwi sa isang bangungot na magmumulto sa kanya magpakailanman. Sa sobrang kalungkutan at sakit, ang kanyang isip ay naging hindi matatag. Nang gabi ring iyon, nagpa siya siyang maghiganti sa paniniwalang ang buhay ay dapat bayaran ng isang buhay. Samantala, sa isang bahay na tinutuluyan ni Butcher at ng kanyang mga barkada, ang ilang babae ay labis na minamaltrato ng mga lalaki. Nang umagang iyon, dumating ang matandang babae na nagngangalang Mama na kanilang amo. Si Mama ay isa palang drug kingpin at supplier ng mga ilegal na armas na nagpapanggap na may-ari ng restaurant. Kasabay nito, bumalik si Brenner sa lugar kung saan itinayo ng kanyang asawa ang kanilang tent ilang araw na ang nakakaraan. Bumalik ang mga alaala ng kanilang pinagsamahan na pinupuno siya ng kalungkutan at galit. Umiyak siya saglit, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang pukawin siya ng galit. Hindi kalayuan sa kinatatayuan niya, napansin ni Brenner ang isang palakol na nakatusok sa isang puno ng kahoy. Hinawakan niya ang palakol at ginamit upang patalasin ang dulo ng isang piraso ng kahoy at ginawa itong sibat. Sa hapon, si Butcher ay ipinadala ni Mama sa isang bodega upang makipagkita sa isang pinuno ng mafia na nagngangalang Hank. Naroon sila upang gumawa ng deal para sa pagbili at pagbebenta ng mga armas. Matapos maging matagumpay ang transaksyon, umuwi si Butcher para lang makita si Lawrence, isa sa mga paboritong tauhan ni Mama. Kilala si Lawrence bilang nerd dahil matalino siya sa larangan ng computer at nagagawang mag-hack sa mga network at data system. Samantala, si Brenner, na ngayon ay armado lamang ng isang kahoy na sibat, ay tahimik na bumalik sa bahay kung saan siya at ang kanyang asawa ay inatake. Doon ay namataan niya ang isa sa mga tauhan ni Mama na papaalis ng bahay at mabilis itong niligpit. Pumasok si Brenner sa loob ng bahay, nakakita ng kutsilyo sa kusina, at kinuha ang palakol na itinago niya kanina. Kasabay nito, nakita ni Brenner ang dalawa sa mga tauhan ni Mama, sina Earl at Jesse, na papunta sa kagubatan dahil susuriin nila ang ilang kagamitan sa droga na nakatago doon. Habang naglalakad sila, sinabi ni Jesse kay Earl na kailangan niyang huminto upang magbawas saglit. Habang nagagambala si Jesse, tahimik siyang niligpit ni Brenner. Iniwan si Jesse na walang malay, hinabol ni Brenner si Earl at pinatay siya. Pagkatapos, bumalik siya kay Jesse, hinihingi nitong sabihin sa kanya kung saan ang hideout ng kanilang gang. Noong panahong iyon, tumanggi si Jesse na magsalita, kahit na pinagbantaan siya ni Brenner sa pamamagitan ng pagsasabit ng lubid sa kanyang leeg. Sa wakas, nagpa siya si Brenner na palayain si Jesse, sinaktan ang kanyang binti at hinayaan siyang makatakas. Doon, gusto niyang bumalik siya kay Mama bilang babala na seryoso siya sa kanyang misyon. Pagkatapos noon, pinasabog ni Brenner ang mga kagamitan sa pagpoproseso ng droga ni Mama. Ang pagsabog na ito ay ikinagulat ni Mama at ng kanyang mga tauhan nang marinig na ito ay mula sa kanilang lugar ng pagpoproseso ng droga. Hindi kalayuan sa pagsabog, narinig din ng isang lalaking nagngangalang Hobbs na nangangaso ng usa, ang malakas na ingay. Pinuntahan niya ito at nakita niya ang walang buhay na katawan ni Earl. Samantala, si Jesse, na ang paa ay nasugatan ni Brenner, ay iika-ika habang sinusubukang tumakbo ng mabilis hanggang sa mabangga niya si Butcher. Habang naglalakad sila, paulit-ulit na sinasabi ni Jesse na buhay pa si Brenner at determinadong maghiganti sa kanilang lahat. Matapos marinig iyon, sinabihan ni Butcher si Jesse na sumakay sa kotse, ngunit hindi nila namalayan na pumuslit si Brenner sa trunk ng kotse. Sa ganitong paraan, hindi nila namalayang dinala nila siya sa hideout ni Mama. Pagdating nila sa headquarters, galit na galit si Mama dahil binigo siya ni Butcher na siyang kanyang kanang kamay dahil hindi niya natapos si Brenner noon. Sa galit, inutusan ni Mama ang lahat na linisin ang kalat na ginawa ni Butcher. Nagtataka tungkol kay Brenner, hiniling ni Mama kay Lawrence na gamitin ang kanyang mga kasanayan sa computer para malaman ng higit pa tungkol sa kanya. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Lawrence na si Brenner ay isang ranger, isang sundalo sa isang piling unit ng militar ng Estados Unidos. Samantala, sa labas ng bahay, maingat na pinagmamasdan ni Brenner ang punong tanggapan ni Mama at pinaplano ang susunod niyang hakbang ng may katiyakan. Matapos alamin kung nasaan ang base, bumalik si Brenner sa kagubatan at gumamit ng mga sanga ng kahoy at puno upang maglagay ng mga bitag. Nang gabing iyon, sa harap ng bahay ni Mama, nagdaos ng seremonya ang ilan sa kanyang mga tauhan para parangalan si Earl na namatay.
Pagkatapos, nagpalipas sila ng gabi sa pag-inom hanggang sa sila ay malasing na ang ilan sa kanila ay nakatulog sa bakuran sa oras na iyon, habang ang kabilugan ng buwan ay nagniningning, tahimik na nasasaksihan ang mga kaganapan sa gabi. Maya-maya, nagising ang ilan sa kanila at pasuray-suray na pumasok sa bodega para ipagpatuloy ang pag-inom, hindi na mamalayan na naroon si Brenner para kumilos. Sa pagsikat ng araw sa umaga, lumabas si Brenner sa kamalig. Napansin niyang pinipilit ng isa sa mga tauhan ni Mama ang isang babae sa isang maliit na cabin. Nagtataka kung ano ang nangyayari, tahimik na lumapit si Brenner sa cabin, palihim na dinaanan ng ilan sa mga tauhan ni Mama na tulog pa mula kagabi. Pagpasok niya sa cabin, laking gulat ni Brenner nang makita niya ang dalawa pang babae na nakakulong sa loob ng kulungan ng hayop. Determinado na tumulong, gumamit si Brenner ng crowbar para piliting buksan ang pinto ng hawla at sinabihan ang tatlong babae na sumama sa kanya at tumakas. Nakalabas na sila ng cabin, ngunit sa pagdaan nila sa harapan, biglang sumigaw ang isa sa mga babae na gumising sa isa sa mga tauhan ni Mama. Sa kabila ng kaguluhan, nakatakas si Brenner, kasama niya ang isang babaeng nagngangalang Emily. Magkasama, tumakbo sina Brenner at Emily nang mas mabilis hanggat maaari, sinusubukang tumakas sa kagubatan. Sa kasamaang palad, nabaril si Emily ng isa sa mga tauhan ni Mama. Alam niyang nasa malubhang panganib sila, mabilis na kumilos si Brenner. Mabuti na lang at nahulog ang lalaking humahabol sa kanila sa bitag na itinakda ni Brenner noon. Nanlaki ang mga mata niya nang masaksak siya ng matulis na kahoy. Samantala, balik tayo sa bahay, napagtanto ni Mama na ang kanyang mga tauhan ay isa-isang namamatay o nawawala, kaya nagpanik siya at nakaramdam ng takot. Pagkatapos ay mabilis niyang sinabihan si Lawrence na tawagan si Hank at hingin ng tulong nito para mapabagsak si Brenner. Nang gabing iyon, napakasaya at nagpapasalamat si Emily dahil nakaligtas siya sa tulong ni Brenner. Pero kahit ligtas na siya sa ngayon, nag-aalala pa rin si Emily na baka sundan na naman siya ng mga tauhan ni Mama. Lalo siyang natakot dahil buntis siya sa anak ni Hank at naniniwala siyang hindi siya papakawalan ni Mama ng ganoon kadali. At si Brenner, na sinusubukang aliwin si Emily, ay nangako na poprotektahan siya at ilalabas siya rito sa lalong madaling panahon. Tiniyak niya kay Emily na tutulungan niya itong makahanap ng ligtas na lugar kung saan siya mabubuhay ng mapayapa nang walang anumang pakikialam o pagbabanta mula kay Mama. Kinaumagahan, naghuhugas si Brenner sa isang maliit na ilog nang biglang narinig niyang sumigaw si Emily. Mabilis siyang tumakbo patungo sa tunog at naabutan niyang dinukot si Emily ng dalawang lalaki. Mabilis at tahimik na gumalaw na parang ninja, nagawa ni Brenner na patumbahin ng isa sa mga lalaki at barilin ng isa habang sinusubukan niyang tumakas. Nang sila ay papalayo na, lumitaw si Hobbs sa ibaba ng burol. Itinutok nila ni Brenner ang kanilang mga baril sa isa't isa, ngunit kinumbinsi siya ni Brenner na siya ay nasa panig ng batas. Biglang binaril ng isang lalaki sa tuktok ng burol si Hobbs sa binti. Mabilis na nakontrol ni Brenner ang sitwasyon, pagkatapos ay nagpa siya na isama si Hobbs sa kanila upang makahanap ng mas ligtas na lugar. Gayunpaman, pinapabagal sila ni Hobbs dahil sa kanyang pinsala, kaya hiniling sa kanya ni Brenner na manatili sa likuran habang sinusubukan nilang gambalain ni Emily si Hank at ang kanyang mga tauhan. Di nagtagal, lumipat sina Brenner at Emily sa kagubatan, ngunit si Hank at ang kanyang mga tauhan ay sinusundan sila sa likuran na sinusubaybayan sila ng mga aso. Tumawid sila sa isang ilog at maswerte silang nakabangga ng isang babaeng opisyal, ang parehong nakatagpo ni Brenner sa campsite noon. Inanyayahan sila ng opisyal sa kanyang kotse at hiniling nila sa kanya na ilabas sila sa kagubatan. Sa pakiramdam na ligtas sila sa ilalim ng proteksyon ng opisyal, sila ay nagpahinga at nakatulog. Ngunit nang magising sila, natagpuan nila ang kanilang mga sarili pabalik sa bahay ni Mama kung saan sila sapilitang dinala sa loob. Sa loob ng bahay, galit na galit si Mama at binalak na tapusin sina Brenner at Emily. Ngunit mabilis na sinabi ni Brenner na kapag namatay si Emily, ang sanggol na dinadala niya ay mamamatay din. Napaisip muli si Mama, kaya sa halip na patayin si Emily, nagpasya siyang parusahan siya sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanyang trabaho bilang isang kasambahay. Pagkatapos ay inutusan ni Mama ang kanyang mga tauhan na ilabas si Brenner sa sala, ikulong siya, at itali sa isang silid. Ilang sandali pa, sinabihan ng isa sa mga tauhan ni Mama na si Clint na bantayan si Brenner sa kwarto. Di nagtagal, pumasok si Emily na may dalang almusal para kay Clint gaya ng utos ni Mama. Gayunpaman, sinubukan niyang samantalahin ang sitwasyon at nagsimulang kumilos ng hindi naaangkop kay Emily. Si Brenner, na gustong protektahan si Emily, ay inalok ang sarili upang gambalain siya.
Sa oras na iyon, nahulog si Clint sa panlilinlang at lumapit kay Brenner, ngunit mabilis na bumaliktad ang sitwasyon. Pagkatapos ng maikling pagpupumiglas, tinawag niya si Emily para kalasin ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay kumuha si Brenner ng kutsilyo at sinabi kay Emily na manatili sa silid para sa kanyang kaligtasan. Pagkatapos noon ay lumabas ng kwarto si Brenner at agad na nabangga ang isa sa mga tauhan ni Mama. Biglang sumiklab ang away at madaling natalo ni Brenner ang lahat ng lalaking nakatagpo niya. Maingat na kumilos si Brenner, naghahanap ng paraan palabas na may nakatagong baril sa ilalim ng tela. Ngunit bigla siyang napatigil nang tinutukan siya ng baril ng isang lalaki mula sa likuran. Sinipa niya ito sa sahig at tinapakan ng sugatan nitong kamay, ngunit napatay siya ni Brenner gamit ang baril na itinago niya, sa tamang oras. Samantala, biglang pumasok si Mama sa bahay at laking gulat niya nang makitang patay na ang ilan sa kanyang mga tauhan. Nagsimula siyang makaramdam ng labis na takot, lalo na nang mapansin niyang nakalas na ang lubid na nakatali sa mga kamay ni Brenner. Sa sala, maingat na sinuri ni Brenner ang lugar, may hawak na baril at nananatiling alerto. Biglang inatake siya ng isang lalaking nagtatago sa likod ng aparador gamit ang kutsilyo. Sa mabilis na reflexes, naharang ni Brenner ang pag-atake at itinutok ang kanyang baril sa kanyang ulo. Pero bago pa siya makakilos ay sumulpot si Mama, hawak-hawak si Emily. Nang maging mas tensyonado ang sitwasyon, hiniling ni Brenner kay Mama na pabayaan si Emily at payagan silang makaalis ng ligtas. Pero tumanggi si Mama at nagbanta pa na sasaktan si Emily. Doon, nakaramdam ng kilabot si Brenner dahil hindi niya matutupad ang kanyang pangako na protektahan si Emily. Para bang si Emily ay ginamit lang bilang isang pawn at nasa matinding panganib. Umalis si Brenner sa bahay at nakakita ng kotse na nakaparada sa bakuran. Mabilis siyang nagmaneho palayo sa pinangyarihan. Makalipas ang ilang buwan, ipinakita sa atin si Mama na tahimik na nakaupo sa kanyang bakuran, iniisip na bumalik na sa normal ang lahat. Ngunit bigla siyang binaril at pinatay ni Brenner mula sa kagubatan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.